Si Mike ay tahimik na naninirahan sa isang squatter na lugar kung saan niya binubuhay ang kanyang sarili at nakababatang kapatid dahil wala na ang kanilang mga magulang. Isang gabi ay nakilala niya si Allison na pinaghahabol ng mga lalaking tauhan ng kanyang ama dahil nais siyang ipakasal sa anak ng kaibigan ng kanyang tatay ngunit ayaw ng dalaga. Naawa naman si Mike sa babae. Pero ano kaya ang mangyayari kapag nalaman nga nito ng ama ng dalaga? At makakatiis nga kaya si Mike na kasama ang dalaga, lalo na at hindi ito sanay sa hirap? Alamin natin sa nakakakilig na kwento ni na Mike at Allison. Ate Mierna, pakilagay na lang dyan yung timba. Ako na pong maghuhugas mamaya. Abala si Mike sa pagliligpit dahil kakatapos na nilang magtinda sa palengke. Ganito palagi ang nangyayari araw-araw. Gigising siya ng umaga, maghahanda para magbenta ng maaga, magtitinda buong araw at magliligpit naman ng 10:00 ng gabi. Sige Mike. Tugon ang tinawag niyang Ate Mierna. Umalis ang babae at nagtungo na sa kanilang bahay. Natawa si Mike dahil ilang hakbang lamang ang bahay ni Mierna mula sa kanila. Squatter kasi ang kanilang lugar at kahit anong pilit niyang magsumikap kumita, mukhang hindi na siya makakaalis sa lugar na yon. Pinunasan ni Mike ang kanyang noo at napangiwi. Amoy isda na naman ako. Kailan kaya magiging amoy mayaman? Humalakhak si Mike. Sumuko na siya sa pag-iisip na makakaahon pa sila sa hirap. Mukhang hindi na talaga. Pupulutin na sana niya ang timba nang makarinig ng mga tumatakbong yabag ng paa. Maglalakad sana siya palapit nang marinig niya ang pabulong na sigaw ng isang babae. Move! 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 Pigil lakas nitong sabi. Nagulat naman si Mike at hindi agad nakagalaw. Animoy na wala ng pasensyang hinila siya ng babae at pareho silang nagtago sa likod ng isang palikuran. Napapikit na mariin si Mike dahil sa bantot ng amoy noon. Idiot! I told you to move away! Saka lang napagtanto ni Mike na sobrang dikit pala ng babae sa kanya. Nanlaki pa ang mga mata niya dahil nakayakap ito sa kanya. Kapal naman mukha mo. Sino ka ba? Sarkastikong tanong ni Mike. Napalingon ang babae sa kanya at alam ni Mike na na-offend ito at wala siyang pakialam. Madilim kung saan sila nagtatago kaya hindi gaanong maaninag ni Mike ang mukha ng babae. Ngunit mabango ang amoy nito kaya hula niya ay may kaya. Shut up or else I'll kill you. Pagbabanta ng babae. Namilog ang mata ni Mike at nagsimulang sumigaw. May mamamatay tao! Shut up! Tinakpan ng babae ang kanyang bibig dahilan para hindi marinig ang sigaw niya. Balak niya sanang itulak ang babae ngunit masyado siyang maginoo para gawin niyon. Don't speak. Babayaran kita kahit magkano. Huwag ka lang magsalita. Sambit ng babae sa kanya. Tumaas naman ang kilay ni Mike. Ayos to ah. Pera nang lumalapit sa kanya. 1 bilyon? Subok ni Mike. Natawa siya sa kanyang isipan dahil mabilis na lumingon ang babae sa kanya. Naabala sa pagsilip kung naroon na ba ang mga sumusunod sa kanya. Kapal mo rin oh. Balik ng babae. Mukha ngang magkaiba ang estado nila sa buhay dahil bukod sa marunong mag-Ingles ang babae, kakaiba ang tono nito mag-Tagalog. Mukhang hindi gaanong sanay. Sige, mabilis naman ako kausap. Sinubukan muling sumigaw ni Mike pero naputol kaagad yon nang maramdaman ng kurot ng babae. Imbes na mainis ay natawa na naman siya. Kriminal ka no? Anong kaso mo? Pumatay ka ba ng tao? Nagnakaw? Nangidnap? Hindi sumagot ang babae. Nag-isip pa si Mike ng mga kaso upang mapasagot ito. Drug pusher? Drug user? Drug lord ka ba? Tanong ni Mike. Ako ang tatapos ang buhay mo. Tugon naman ng babae. Napailing si Mike at iginalaw ang kanyang mukha. Lalaki pa rin siya at masyadong malapit ang babae sa kanya. Sinusubukan niyang hindi makaramdam ng iligal na bagay.
Tumawang muli si Mike. Mafia boss ka siguro. Uso pa pala yung ganoon? Natigil silang dalawa nang makarinig ng papalapit na yabag. Hindi rin nagtangkang mag-ingay si Mike dahil kung hindi, ang babae ang tatapos sa kanya. Baka may mga armas ang humahabol dito. Nakita niyo ba kung saan dumaan? Rinig niyang sabi ng isa sa mga nakaitim na taong hula niya ay humahabol sa babae. Hindi, boss. Sinubukan nilang libutin ang lugar, ngunit walang nahanap dahil maraming lusutan. At isa pa, madilim na. Hindi rin naman nila sinubukang tignan kung saan naroon ang babae at si Mike. Maghiwalay tayo. Tuluyan na silang umalis matapos yon. Hindi pa rin gumagalaw sina Mike at pinapakiramdaman kung babalik ba sila. Enjoy bang yakapin ako? Bulong ni Mike. Ubo-ubo siyang tumawa nang bigla ang suntukin ng babae ang kanyang sikmura. Ew! Ang baho mo kaya? Pananaray ng babae. Hoy! Tumindig si Mike at sinamaan ito ng tingin. Nakaka-offend yan. Baka palunguin kita kasama ng mga isda ko. Ew! You're so cheap! Naglakad palayo ang babae at akala ni Mike ay aalis na ito. Umupo lang pala ito malayo sa palikuran. Sino ba naman kasing gustong amuyin ang mabantot na singaw noon? Kaya pala amoy isda ka? Komento ng babae nang makitang ituloy ni Mike ang paghuhugas ng timba. May mga kaliskis pa yun ng isda na dapat ay kanina pa niya naligpit at dapat ay nakahiga na rin siya ngayon. At least hindi kriminal. Bara ni Mike. Excuse me? Gumilid si Mike at inilahad pa ang kamay para ituro ang daanan. Daan ka na. You know what? You're being ridiculous. Sarkastikong sabi ng babae sa kanya. Umiling lamang si Mike at tinapos ang paghuhugas ng timba. Na-offend pa rin siya nang sabihan siyang amoy isda, pero hindi rin naman nagsisinungaling ang babae. Ngunit minsan, masakit ang katotohanan. Hindi niya matanggap na amoy isda siya. Tinapunan niya ng tingin ang babae na nakayuko na ngayon. Balak niya sanang kausapin ito pero sinabihan siyang amoy isda, kaya tumalikod na lamang siya at naglakad papunta sa kanyang bahay. Nilingon niya ang babae nang hindi ito gumalaw. Napakamot si Mike ng ulo at nagtuloy na lamang sa paglalakad. Ngunit hindi niya mapigilang lingunin muli ang babae dahil talagang hindi ito gumagalaw. Hanggang sa tuluyan na siyang umikot pabalik. Masama ang loob. Anak ng tupa. Hindi sana ako hubulin ng mga taong yun. Bulong niya habang papuntang muli sa kinaupuan ng babae. Tukoy ang mga taong humahabol dito. What the hell? Inis na sabi ng babae nang tapikin siya ng bahagya ni Mike. Umikot ang mata ni Mike at tinabihan ito. Isang sabi pang amoy isda ko. Papaliguan kita ng kaliskis. Banta niya. Sininghalan lamang siya ng babae at hindi sumagot. Ba't hindi ka pa umalis? Mukhang hindi ka naman taga rito. Sa arte mong yan, titira ka rito? Sunod-sunod na sambit ni Mike. Nawawalang pasensyang lumingon sa kanya ang babae at halos lumuwa ang mata ni Mike sa itsura nito. I don't have anywhere else to go. Walang emosyong tugon ng babae. Hindi nakasagot si Mike. Hindi nakasagot si Mike. Late na nang magulat ito at manlaki ang mata. Pati ang gulat nitong boses ay nahuli kaya halatang nabuwisit ang babae dahil doon. Weh, sa itsura mong yan, walang gustong tumanggap sa'yo? Pwede ba? Inis na tura ng babae. Shut your mouth kung wala kang magandang sasabihin. Ngunit imbes na tumahimik ay nanlaki lalo ang mata ni Mike sa pagkakataong yun upang mang-asar na. Eh di may kaso ko nga sa batas. Tapos, huhulihin nila ako kasi pinrotektahan kita. Paano na lang ang buhay ko? Tahimik pa naman ako naninirahan dito. Tapos, bigla kang dumating. Shut up! Humalakhak si Mike sa reaksyon ng babae. Halatang halata ang inis sa itsura niya. At dahil na aninag na niya ng bagya ang mukha nito, nakikita niya kung gaano kaganda ang binibining nasa harapan niya ngayon. Ang amo ng mukha nito, ngunit ayaw naman niyang magpakampante. Ngunit kung masama naman itong tao, dapat kanina pa ay pinagbantaan na siya nitong tatapusin kung hindi mananahimik. Pero nakaupo lamang ito at walang ginagawa.
Wala ka bang matuluyan? Seryosong tanong ni Mike. Hindi ito sumagot. Lumalim lamang ang pagkakunot niya sa kanyang noo. Paano ko tutulungan yan kung di ka naman sasagot? Grabing attitude yan. Tumayo si Mike at nagpamewang dahil sa hindi pagpansin sa kanya ng babae. Iinisin niya sana ulit ito nang magsalita na ito. I'm Allison. Sambit niya. Nakatingin lamang siya kay Mike. Tinatansya kung mapagkakatiwalaan ba ang lalaki sa harapan niya. I'll tell you everything if you ever get yourself involved in my situation. Sa paanong paraan mo gustong madamay? Napalunok si Mike. Hindi pa ba ako involved sa lagay na to? Umikot ang mata ni Allison. Duh, I can easily pretend that I didn't encounter someone who smelled like a fish. Okay, offensive yan. Tugon ni Mike, napahawak pa sa kanyang dibdib. Tumawa si Allison at natigilan ng bahagya si Mike dahil doon. Mas lalong nakakabighani ang dalaga kapag nakangiti ito kumpara sa naiinis itong mukha. Pumikit si Mike dahil pakiramdam niya ay nagkakasala siya sa tagal ng kanyang pagkakatitig. Okay, huminga siya. Okay, you look stupid. Alam ko. Huminga ulit si Mike. Pwede kitang patirahin sa bahay kung kahit dagay aayawan, pero may kondisyon ako. Kinabahan sandali si Mike sa sinabi niya, pero wala naman siyang ibang mau-offer na bahay dahil ayaw niyang mandamay ng iba at mukhang wanted si Allison kung saang lupalop man siya galing. Naningkit ang mata ni Allison dahil sa offer niya. Dumepensa kaagad si Mike. Excuse me, wala akong gagawin sa'yo. Mahal ko pa rin ang buhay ko, no? Asa ka dyang may gagawin ako. Baka isang hawak ko lang, ospital ang bagsak ko. You're overreacting. Komento ni Allison na tumayo. Nilibot niya ang tingin sa paligid at kahit madilim, halata pa ring squatter ang lugar. Purong pagtataka lamang ang nasa mukha niya habang nililibot ang lugar. Hindi naman ito ng lait ng lugar at mukhang alam niyang mayroon talagang squatter na lugar. Lumaki man siya sa pilak na kubyertos ng kanilang pamilya. Where's your house? I'll tell you everything. But first, I have to make sure na walang makakarinig. Nauna si Allison maglakad at nagtungo sa isang direksyon. Tinignan lamang siya ni Mike at di sumunod. Napansin yun ni Allison, kaya lumingon ulit siya at sinamaan ng tingin si Mike. I will really turn into a criminal if you keep acting like an idiot. Banta ng dalaga. Humalakhak si Mike at tinigilan na ang pangiinis. Dumiretso siya sa kanyang munting tahanan habang nakalayo ng bahagya kay Allison dahil baka may masabi na naman ito sa kanyang amoy. May hagdanan paakyat sa bahay ni Mike kaya umakyat sila roon. Napapanguwi pa si Mike dahil sa bawat hakbang nila tumutunog ang hagdanan. Binuksan niya ang pintuan ng bahay at pigil hiningang binuksan ang pintuan. Hindi yun kasing ganda ng mga bahay ng mayayaman, ngunit malinis ang bahay ni Mike dahil ganoon siyang tao. Amoy isda man siya ngayon. Wala ring amoy ang kanyang sala. Napangiti naman siya dahil walang masamang komento si Allison sa kanyang bahay. May kabutihan din pala sa babaeng katulad niya. So, where do I sleep? Ang unang sabi nito, saka umupo sa upuan. Litaw na ngayon ang kagandahan ng dalaga at minsan ay hindi maiwasang tumingin ni Mike. Naalala niya kasi ang tatay niya ritong purong Amerikano na nang-iwan sa kanila na naging sanhi ng kamatayan ng kanyang ina. Kaya madalas ding magkagusto ang kababaihan kay Mike dahil nakuha nito ang kagwapuhan ng ama. Kala mo ikaw lang maganda? Ako rin. Bulong ni Mike at tumawa nang lumingon si Allison at tarayan siya. Yan kaagad ang tanong mo? Hindi ka nga siguradong patutuloyin kita? Then what's the point of having me here? Sumama ang tingin ng babae at akmang aalis na nang saraduhan siya ng pinto ni Mike. Biro lang naman, di ka na mabiro. Sa higaan ko, para tago ka kung sakali mang may pumunta rito sa bahay. Pwede naman ako matulog dito sa sala. Isa pa, hihintayin ko rin ang kapatid ko. Paliwanag ni Mike. I can't have your room. I can take the... Ay, ang kulit. Kailangan makasiguro ko kung pagkakatulaan bang taong papasok dito. Sigurado ako nagpakalat na ng impormasyon tungkol sa iyo mga taong naghahabol. Mahirap ang buhay sa amin.
Panigurado nagbigay sila ng reward sa kung sino man ang magtuturo sa kinaroroonan mo. Paliwanag ni Mike. Inisip yun ni Allison at tumango. At least, I'm valuable. Aniya, namilog ang mata ni Mike dahil sa sagot niya. Kundi ka ba naman kinapitan ng malas ngayong araw oh? Mahinang sabi ni Mike. Pumasok siya sa kanyang kwarto at hinanda ang hihigaan ni Allison. Ipinagpagpa niya sandali iyon. Napanguwi dahil hindi kutso ng kanyang higaan. You don't have to worry. Natutulog ako sa maruming sahig. Wika ni Allison sa sumunod pala sa kanya sa kwarto. Nakakrus pa ang dalawang braso nito sa kanyang dibdib. Hindi ka talaga kriminal? Hirit muli ni Mike habang binubuksan ang kanyang cabinet upang kumuha ng damit para sa kanya at kay Allison. Would you believe me if I tell you I'm not? Sinalo ni Allison ang pares sa damit na hinagis ni Mike at nginisihan siya. I can kill you anytime if I want to. How can you trust somebody so easily? Kanina mo pa sana ginawa. Ang sagot ni Mike, natawa lamang si Allison at pinaalis siya upang makapagbihis. Naligo naman kaagad si Mike dahil masyado siyang na-offend sa sinabi ni Allison na amoy isda siya. Pagtapos nun, hinintay niya ang nakababata niyang kapatid. Anak ng tokwa! Kuya, kailan ka pa natutong mag-uwi rito ng babae? Namumula ang mukha nito sa gulat matapos makita si Allison. Nakatulog kasi si Mike habang hinihintay siya at nagising dahil pabagsak na naisara ni Miko ang pintuan sa kanyang kwarto. Manahimik ka, kukutusan kita. Ang sabi lamang ni Mike, hindi niya gustong idamay ang kanyang kapatid sa anumang gulong ipinasok niya. Magtatanong pa sana ito ngunit agad siyang inambahan ni Mike ng suntok kaya nanahimik ito. Ang idinahilan na lamang ni Mike ay nag-apply ng trabaho si Allison na magtinda ng isda kasama si Mike. Walang boses na tumawa si Miko. Wala kang pera? May papasahurin ka pa? Bagong sistema yun, boy. Itinulak ni Mike ang kanyang kapatid sa kaninang hinihigaan niya upang matahimik. Ramdam niyang may gusto pa itong sabihin, ngunit idinaan na lamang niya sa tawa. Kinabukasan, doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ni Mike. Hindi dahil pinaghahabol na rin siya ng mga lalaking nakaitim, kundi dahil sa kaartehan ni Allison. Hawakan mong maigi yung isda, hindi ka kakagatin yan. Inis niyang turan at iniabot kay Allison ng tilapia. Kasalukuyan silang nasa palengke upang magbenta. Pinagtitinginan na sila ng tao dahil sa ingay nilang dalawa. It smells so bad! Ayoko hawakan! Pagmamatigas ni Allison, bumuntong hininga si Mike at binantaan itong ihahagis ang isda sa kanya. Don't you dare! Ihahagis ko tong kutsilyo sa'yo! Balik na pagbabanta ni Allison. Pigil inis na ibinaba ni Mike ang tilapia at siya ni mismo ang nagtanggal ng kaliskis nito. Kung ano-anong masasamang salita ang nasasambit niya sa inis. Kung bakit ba naman naisip niyang madaling turuan ng taong napakaarte na magtanggal ng kaliskis. Marunong ako magtimbang. I can help you with the money. Just don't make me touch your fishes. Inirapan siya ni Mike saka isinaayos ang kanilang paninda. Wala ring mangyayari kung pipilitin niya itong humawak ng isda. Huy, girlfriend mo? Muntik nang mabitawan ni Mike ang isnang hawak niya nang sumulpot si Ate Mierna sa kanyang tabi. Ate Mierna naman, hahatid mo na ata ako sa hantungan ko. Ang OA mo talaga, pero ang ganda nun ha? Girlfriend mo? Pagpupumilit na Ate Mierna, nilingon ni Mike si Allison na abala sa pagtatanggal ng gloves niya dahil ayaw nito talagang humawak ng isda. Kamag-anak po ng tatay ko. Pagsisinungaling ni Mike, tumango-tango si Ate Mierna. Kaya naman pala ang ganda. Mas maganda ako ate. Banat ni Mike. Loko, bakit mo ngayon kasama? Saan pamilya niyan? Lumapit si Mike kay Ate Mierna na animoy walang sino man ang pwedeng makarinig ng kanyang sasabihin bukod kay Ate Mierna. Nagrebelde po siya. Mayayaman talaga no? Hindi na nila pinoproblema ang pera kaya gumagawa na lang sila ng problema. Umiiling-iling na sambit ni Mike. Mukha namang naniwala roon si Ate Mierna dahil nawala ang ngiti sa labi niya. Nako,
Totoo yan, pero bantayin mo maigi yan. Alam mo namang maraming tarantado sa lugar natin. Mas delikado pa sa kutsilyo yan, ate. Tumawa si Mike. Nawala lang yun saglit nang sulyapan siya ni Allison at inirapan. Pero totoong marunong itong magtimbang at mabilis mag-compute ng sukli. Ni hindi nga siya nakita ni Mike na gumamit ng calculator. Ang problema lang, napapahinto sandali ang bibili dahil sa English itong pananalita. No English speaking dito. Sita sa kanya ni Mike. Umirap lamang si Allison. Okay, fine. Lumayo ito kay Mike nang may lumapit na customer sa pwesto nila. Nagtingin-tingin ito ng gulunggong kaya inassist siya ni Allison. Would you like tilapia fish, ma'am? Nakatingin lang ang customer. I mean, tilapia po, ma'am. Baka you want? Napailing si Mike dahil kay Allison. Hindi na rin masamang may katulong siya ngunit aabutin pa ng ilang araw bago ito mag-adjust sa buhay na malayo sa kinalakihan niya. Maaga silang umuwi kinagabihan dahil baka muling dumating ang mga lalaking humahabol kay Allison. Nagbabangayan pa sila habang nagliligpit dahil sinubukan ni Mike na turuan siyang maghugas ng batya. Ngunit bigo dahil ayaw talaga ng dalaga. Napakamot na lamang sa ulo si Mike nang nauna itong umakyat at iniwan siya. Pagtapos maghugas, sumunod na rin si Mike upang magawa na ang kanyang plano. Yun ay ang malaman kung bakit nga ba nagtatago ngayon si Allison. Sisimulan na sana niya ang pagtatanong nang may iabot na petaka sa kanya si Allison. Nagkatinginan pa silang dalawa. Ano yan? Tanong ni Mike. 1 billion, kapalit ng katahimikan mo. Seryosong tugon nito. Muntik nang lumuwa ang mga mata ni Mike sa gulat. Ibinaba niya ang kamay ni Allison at pilit ibinabalik ang pitaka sa kanya. Nagsimulang kabahan si Mike dahil sa narinig. Pakiramdam niya ay siya ang wanted sa kanilang dalawa. Di ko naman mabiro. Naiilang siyang tumawa at napatigil nang humagalpak din ng tawa si Allison. Napapahawak pa sa kanyang tiyan. Idiot, do you think magkakasyang 1 billion dyan? I'll help with the expenses. I don't take no as an answer. Kunin mo, or else? Nanliliit na ang matang banta nito. Sumama ang mukha ni Mike, ngunit agad niya yung kinuha. Binuksan niya ang pitaka at napadasal dahil sa laki ng laman nun. Mahabagin, bagnanakaw ba itong pinapasok ko? That's the only money I have. Confiscated ang credit card ko, and I have to face my father bago ko makuha yon. Paliwanag ni Allison at sinipa si Mike. Tanggalan mo ng kaliskis yung isda. I'll cook. Di ka naman pala spoiled brat. Komento ni Mike. Umirap lang si Allison. Habang nagtatanggal ng kaliskis, nagbalak muli si Mike na buksan ang topic kung bakit nga ba nagtatago ang dalaga. Muli na naman sana siyang magsasalita nang maunahan siya muli nito. Ang baho! What is this? Tanong ni Allison. Inaamoy ang hawak niyang tuyo. Otomatikong lumayo ang mukha niya nang maamoy ito. Hoy, ang arte mo. Masarap yan. Natapos si Mike sa pagtanggal ng kaliskis at nilapitan si Allison upang kunin ang tuyo. Kinurutan niya yon, saka inilapit sa dalaga. What? Tikman mo. Alok ni Mike. Inilapit niya ang kinurutan niyang tuyo at nasira naman ang mukha ni Allison doon. Ew! Ang dumi ng kamay mo. Wika ng dalaga, saka lumayo. Nagpigil si Mike na ihagis dito ang tuyo dahil hindi lahat ng tao ay sanay sa pagkaing nakasanayan nilang tapos sa buhay. Nawala lang ang pagpigil niya nang makitang si Allison na mismo ang kumuha ng tuyo at tinikman iyon. Okay, kamay niya naman palang problema, hindi ang tuyo. Lumaki ang mata niya. Excuse me, inaabot ko lang tong tuyo sa'yo no? Hindi ko sinabing kainin mo galing sa kamay ko. Whatever. Ang tanging tugon ni Allison. Napatangu-tangu siya habang tinitikman ng tuyo. Inulit-ulit niya yon hanggang sa maubos ang isang piraso. This doesn't taste so bad. It's actually masarap. Aniya, bumuntong hininga na lamang si Mike at napailing sa inista ng dalaga. Sa huli, siya na rin na nagluto ng isdang uulamin nila. Kasabay nun ay ang pagdating ng kapatid niyang walang tigil sa pagtatanong kung girlfriend ba niya ang dalaga
at hindi katulong sa palengke. Ang mas malala pa, ipaniliwanag niya na kaano-ano niya ito nang hindi mabubuking kay Ate Mierna. Sabihin niyo ate, hindi po ba kayo pinagbantaan ni Kuya Mike kaya ngayon magkatulong na kayo sa pagbebenta ng isda? Kuryosong tanong ni Miko. Nabilaukan si Mike dahil sa tanong ng nakababatang kapatid. Hoy, ganyan pala tingin mo sa akin? Nasasaktang hirit ni Mike. Tumawa si Allison at tumingin sandali kay Miko bago sumagot. No, I need money, so kailangan ko magtrabaho sa kanya. And hindi ko siya pinagbantaan no? Pahabol ni Mike. Hindi pa rin naniniwala ang mukha ni Miko dahil hindi naman talaga kapanipaniwala ang rason nila. Miko, magpinsan kami. Kamag-anak siya ng hilaw kong tatay. Isa pang tanong mo, tinik ng isda ulam mo ngayon. Natahimik si Miko at hindi na nagtanong pa. Sama ng ugali mo, kuya. Natapos silang kumain at nagligpit. 2 beses nang hindi natuloy ang pag-iinterogo ni Mike, kaya bago pa makapasok si Allison sa kwarto, ay kaagad niya itong hinarangan. Nang hindi sinasadya, nagkalapit ang kanilang mukha. Napalunok si Mike. What? Tanong ni Allison, saka siya tinignan mula sa kanyang mga pilikmata. Nakatitig lamang si Mike at hindi nakapagsalita. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Yeah? Are you going to kiss me? Tanong ni Allison. Tumaas ang kamay ni Allison at handa na sanang hawakan si Mike ngunit kaagad itong lumayo. Tinakpan niya ang kanyang katawan. Di makapaniwala sa narinig. Kapal mo naman. Just say if you want me to kiss you. Sambit ng dalaga. Magkakrus na ngayon ang braso. Hindi ka naman siguro lalapit sa mukha ko if you really don't want to, right? Hoy! Napakahangin mo! Tuluyan ang lumayo si Mike at hindi na siya pinansin. Tumatawang pumasok si Allison sa kwarto matapos nun. Ay, grabe. Bulong ni Mike, saka nahiga na lamang. Kumakalubog pa rin ang puso niya dahil sa nangyari. Mukhang lilipas ang araw na yon nang hindi niya nalalaman ang gusto niyang malaman. Ngunit masyadong malakas ang pagiging kuryoso niya, kaya nang maaga siyang nagising kinabukasan, hinarangan niya ang pintuan ng kwarto at hinintay roon si Allison. Inunahan niya kaagad itong magsalita pagkahawi pa lamang niya ng kurtina. Hindi kita gustong halikan at mas lalong hindi kita gusto. Gusto ko lang malaman kung bakit ka hinahabol ng mga lalaking yun, okay? Huwag kang masyadong assuming. Hindi porket maganda ka't maya. Breathe. Putol ni Allison. Sinunod yun ni Mike at pinaulit-ulit. May sinabi ba akong gusto mo ko? What are you talking about? You're being weird. Wala nga akong... Yeah. You just want to kiss me. Pangaasar muli ng dalaga. Lumaki ang ilong ni Mike dahil sa inis at nagmarcha papunta sa kusina. Narinig niya ang tawa ni Allison. Papalapit ngunit hindi siya lumingon. Alright, I'll tell you since you're being so kind to me. But you really don't want to kiss me or... Hindi nga. Tumaas ang kamay ni Allison. Saka na paatras. Animoy susuko na. Easy, okay? I'm just messing with you. Hindi siya pinansin ni Mike at naghanda na upang makakain sila at magtinda sa palengke. Nakaalis na rin ang nakakabata niyang kapatid na kasalukuyang nag-aaral sa high school. It's silly. The reason is ridiculous. You're not going to believe me. Simula ni Allison. Hindi nagsalita si Mike. Ipinakita niyang seryoso siyang malaman ang rason niya. I stole my father's precious jewelry. The one na pinaka-iniingatan niya. It's from my mother. Tapos, hinuli ka niya. Tuluyang humarap si Mike upang makinig. Tumango si Allison. Hindi niya yung nagustuhan. I sold the jewelry and yung money na nakuha ko, inihagis ko sa dagat. I'm curious anong itsura ng pera kapag lumulutang sa dagat. Pinroseso ni Mike ang mga narinig. Muntik na siyang napamura dahil doon. Magsasalita na sana siya nang tumawa si Allison. Just kidding. I would never do something like that. Papaliguan kita ng isda. Banta ni Mike. Natakot ang reaksyon ni Allison at napaatras pa. Can't you even take a joke? Mukha ba akong nakikipagbiruan? Dinampot ni Mike ang pinaghugasan niya ng isda at akmang ihahagis iyon. Alright,
I'll tell you. I really did steal the jewelry. Gusto kong magalit sa akin si Daddy at palayasin ako. He wanted me to marry his friend's son. Like, ew! That boy didn't even know maligo. Totoo na ba yan? Dudang tanong ni Mike. Umirap si Allison. Ganyan ba talaga kayo mayayaman? Kung sino-sino na lang ang pinapakasalan para lang mapanatili ang yaman? I don't know. Buntong hininga ni Allison. Pero yok, hindi naliligo. Pahabol ni Mike. Naiisip niya palang yun ay pati siya, hindi kakayanin. Maperang tao pero di marunong maligo. Isang beses lang kaming nag-meet and it was at their house. I checked his bedroom. It's so kadiri. Uy, masama yan. Basta-basta ka nalang pumapasok sa kwarto ng iba. Ang sabi ni Mike. Can you blame me? Gusto ni Daddy na magpakasal kami and I don't even know a thing about him. Not that I will if I do anyway. So, tumakas ka after mong nakawin ng jewelry? Tanong muli ni Mike. Aha, it's been 3 days since I escaped. Pinasundan niya ako sa tauhan niya. But the luck is on my side. I saw you and then boosh, we're here. At wala kang balak bumalik sa inyo? May kung anong lungkot ang dumaan sa puso ni Mike nang itanong niya yun. Halos isang araw pa lamang niyang nakakasama si Allison pero magaan na kaagad ang loob niya rito. Tinitigan siya ng dalaga at ngumisi. Why? Don't you want me to leave? Will you miss me, Mike? Tumalikod si Mike at nagbago ang isip niya. Mas gugustuhin na lamang niyang umulis ang dalaga. Dumiretso na silang palengke matapos kumain at ganoon muli ang nangyari sa kanilang dalawa. Sandaling nagbangayan pero nakapagtinda rin naman ng maayos hanggang sa lumapit ang isang maskuladong lalaki. Malawak ang ngiti ni Allison sa kanya, ngunit mukhang hindi ang paninda ang habol ng lalaki, kung hindi ang babaeng nagtatanong sa kanya kung anong bibilhin niya. Ang ganda mo naman, miss. Bakit nagbebenta ka lang ng isda rito sa palengke? Nakangising tanong nito. Nangunot ang noo ni Mike. Tinatansya kung anong balak ng lalaki. Para magkapera? You know, mahirap ang buhay ngayon. Sagot ni Allison, saka nagbungaw ng langaw. Wow ha? Bulong ni Mike. Sa tono kasi ng pananalita ng dalaga, ay akala mo hindi siya lumaki sa yaman. Hindi bagay sa mga magagandang babaeng kagaya mo ang magbenta ng isda sa palengke. Sayang ang ganda mo. Muling sabi ng lalaki. Humigpit ang hawak ni Mike sa kutsilyong nasa kamay niya. Bakit nga ba pinagbawalang pumatay ng tao? Maganda pa rin naman siya kahit nagbebenta. May problema ba kayo sa babaeng nagbebenta ng isda, sir? Lumapit si Kyla. Isa rin sa nagbebenta sa palengke at tinaasan ng kilay ang maskuladong lalaki. Hindi nito pinansin si Kyla at muling tinignan si Allison. Miss, may alam akong trabaho na mas madali kumpara dito. Gigiling ka lang at mas malaki na ang sasahurin mo. Pangungumbinsin nito. Itinaas ni Mike ang kutsilyong hawak niya. Saka nilapitan niya ang lalaki pero agad siyang napigilan ni Allison. Stop! You wanna go to jail? Think about your brother. Pagpipigil ni Allison. Huminga ng malalim si Mike at pinakalma ang sarili. Bastos eh. Yan ba ang boyfriend mo, miss? Kaya naman pala nagbebenta ka rito. Ganoon din ang boyfriend mo. Tuluyang naputol ang pasensya ni Mike at binato niya ang kutsilyong hawak niya. Abag gago to ah! Tumakbo ang lalaki sa takot ng ibato ni Mike ang kutsilyo. Swerte lamang niya at hindi siya tinamaan. Sa gilid, tawa ng tawa si Allison dahil sa pagtakbo ng lalaki. So cheap! Napakalalaking tao, takot sa kutsilyo. Bakit ikaw hindi? Baling ni Mike sa kanya. Naningkit ang mata ng dalaga. Of course not. Let's play batuhan ng kutsilyo if you want. Alok ni Allison. Sa gilid, tumawa si Kyla at tinignan silang dalawa. Para na naman silang batang nagbabangayan. Hindi na pinansin ni Mike si Allison at nagpatuloy na sa ginagawa. Sa mga sumunod na customer, tinitignan niyang mabuti ang mukha nila upang makasigurong hindi na mauulit ang ginawa ng lalaki. Payapa namang nakapagbenta sila pagkatapos noon. Ngunit nang makauwi sila, hindi nila inaasahan na makikita. Holy shit! Bulong ni Allison at tinulak si Mike papalayo sa pintuan. Biglang namawis ang dalaga
at hinila si Mike pababa sa kanilang bahay. Problema mo? Kunot noong tanong ni Mike. Nasapo ni Allison ang kanyang noo, hindi mapakaling naglalakad. Umupo ka nga, nahihilo ko sa'yo. Pagpapaupo ni Mike sa kanya, umiling si Allison at sinumaan siya ng tingin. What if you die tonight? Seryosong tanong ng dalaga. Mas lalong nangunot ang noo ni Mike sa pagtataka. Hindi niya alam kung bakit nagbago ang kilos ni Allison. Sana mabigyan ng magandang libing. Ang tugon ni Mike. Ha. So funny man. Niwi ni Allison. Huminto siya sa paglalakad, saka hinarap si Mike. Seryoso ang mukha dahilan upang mapalunok si Mike dahil sa kaba. So here's the problem. May nakapasok sa bahay mo. Napailang kurap pa si Mike bago nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Bakit tayo nandito kung may nakapasok sa bahay? Naglakad siya, palapit sa kanyang bahay ngunit agad siyang pinigilan ni Allison. Magpupumigla sana siya pero may angking lakas din ng dalaga. Makinig ka muna! Pagpigil ni Allison sa kanya. I want you to pretend we're dating. Tuluyang tumigil si Mike. Naglakad siya sa harap ni Allison at tinitigan ito. Inaalam kung hindi ba siya nagkamali sa narinig. Ako? Magpapanggap na girlfriend kita? Yes. Tumango si Allison. I'm not joking. Tumigil si Mike sa pagtawa. Hindi nagbibiro ang ekspresyon ng dalaga, kaya't mukhang seryoso talaga ito. It's my dad. I don't know paano, but nasa loob siya ng bahay mo. Pakiramdam ni Mike ay naubusan siya ng dugo sa katawan. Holy shit! Sa isang kurap, nasa loob na sila ng bahay ngayon. Kung gaano kalakas ang kabog ng dibdib ni Mike, hindi niya alam. Nakakapaso ang titig ng matanda. Ngunit may hitsurang lalaki sa harapan ni Mike. Makikita ang pagkakahawig nila ni Allison. Hindi lamang siya ang nakapasok sa bahay ni Mike. May kasama rin itong nakaitim na lalaki. Kagaya ng humabol kay Allison noong araw na una silang nagkita. At sino itong lalaking ito, Allison? Baritonong tinig ng ama ni Allison ang bumalot sa maliit na bahay. Matapos ang katahimikan. Someone who cares for my happiness. What are you doing here, Dad? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Hindi ko papakasalan yung lalaking yun. At itong lalaki ang pakakasalan mo? Mahinang tugon nito. Sinuyod ng tingin si Mike mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman ng hiya ang huli. And what if I will? Hamon ni Allison. Napapikit si Mike sa sobrang kaba. At pakiramdam niya ay maiihi na siya dahil sa tingin ng ama nito. Nanatiling tahimik si Mike. Pinakikinggan lamang niya ang palitan ng salita ng mag-ama. Sana ay walang gulong mangyari. Yun lamang ang nais niya. Sa ganitong buhay mo gustong mabuhay, Allison? Naglakad-lakad ang ama ng dalaga at pinagmasdan ang bahay ni Mike. Malinis yun at maliwalas tignan kahit pa hindi kamahalan ng mga gamit niya. Kaya ko mabuhay kahit ganitong buhay ko, Dad. If that means marrying your friend's disgusting son, so cheap. Umirap ang dalaga at pilit binigilan ni Mike ang kanyang sarili na hindi matuwa. Baka bukas ay nakahanda na ang burol niya kapag ginawa niya yon. Nasaan ang magulang mo? Baling ng matanda sa kanya. Napatuwid ng tayo si Mike. Wala na po. Kaming dalawa na lang ng kapatid ko. Nakapag-aral ka ba? Dad, stop! Hinarangan ni Allison si Mike, dahilan upang hindi makita ni Mike ang mukha ng tatay nito. He's kind, and he knows what cleanliness is. His life status doesn't matter. Napangiti si Mike dahil sa sinabi ni Allison. Ilang beses nang napatunayan ng dalagang kahit lumaki ito sa yaman, may angking kabaitan pa rin ito. Allison, I'm not talking to you. Okay lang. Mahinang tinapik ni Mike ang braso ni Allison, saka yumuko nang muling magtama ang paningin nila ng tatay nito. 100 milyon. Layuan mo ang anak ko. Muntik nang pumalakpak ang tainga ni Mike sa narinig. Akala niya, sa teleserye lang nangyayari ang mga ganito. Pera na ang lumalapit sa kanya.
Ngunit mas nanaig pa rin ang pakikisamang nabuo niya kay Allison, kaya bahagya siyang ngumiti at umiling. Mas gugustuhin ko pong pagtrabahuan ang perang mahawakan ko, sir. Na kay Allison po ang desisyon kung lalayo siya sa akin o hindi. Tumingin siya kay Allison at pasimpleng kumindat. Very well. Ang tugon ng ama ng dalaga at naglakad palapit sa pintuan. Babalik ako. Gusto kong narito pa rin ang anak ko pagbalik ko. Kapag hindi ko nakita si Allison, alam mo na ang mangyayari sa'yo. That's very scary. Komento ni Allison. Tinulak niya palabas ang kanyang ama at sandaling kumawala ang puso ni Mike sa ginawa ng dalaga. Napaatras pa siya sandali nang may dumaang tauhan nito at nakaharang siya. Kuloka. Bulong niya, saka dumiretso sa kusina at uminom ng tubig. Ilang minuto ang lumipas at pumasok din sa kusina si Allison. I'm sorry. Wika niya kay Mike. Umiling ang huli, saka inabutan siya ng tubig. Wala namang masamang nangyari. Ayos lang. Pero ang intimidating ng daddy mo. Pahabol na komento ni Mike. Natawa si Allison. He likes scaring people, but I assure you, mabait siya. And totoong sinabi niyang babalik siya. Bumalik ang kabang kakaalis pa lamang sa kaluluwa ni Mike. Mas lalong humalakhak si Allison sa hitsura niya. He thinks you're my boyfriend. Mas lalong naging komplikado ang hitsura ni Mike. Sakala niya naalalang bago niya makaharap ang tatay ni Allison, sinabi ng dalagang magpanggap siyang bilang boyfriend dito. Napatakip si Mike sa kanyang bibig. Ipapatapon ba niya ako sa ilog? No. Ngumiti si Allison at umupo. I think you would do something to make sure na you're serious about me. Not that what we have is real. Anong something? I don't know. Nawala ang ngiti sa mukha ni Allison. Hindi niya rin matignan ng tuwid si Mike. I'm giving you a chance to get out of this mess. Aalis ako and you can live without me again. Tinitigang mabuti ni Mike si Allison. Sinisigurong seryoso ang dalaga sa sinabi niya. Paano ka? Nag-aalalang tanong niya. Hindi man niya aminin, ngunit ayaw niya ring pabayaan si Allison. Alam niya ang pakiramdam ng matali sa taong hindi mo naman gusto. Duh, I can take care of myself. Sarkastikong sagot niya. Umirap si Mike at hindi siya pinansin. Hindi, pinasok niya rin ang buhay ni Allison, kaya kasali na siya. You can accept my father's offer, the money. Layuan mo lang ako. Muling sabi ni Allison. Umiling si Mike at sinamaan siya ng tingin. Hindi, ayoko. Baka umiyak ka kapag naikasal ka sa mabahong lalaking yun. Palusot ni Mike, pero ang totoo, ayaw niya lang napabayaan si Allison. Kahit ang nakakasilaw na alok ng tatay nito ay hindi siya mapapa-oo. Damn, you really like me. Bumalik ang mapang-asar na Allison at hudyat na iyon ni Mike para umalis sa harapan niya. Pero bago yun, nilingon niya muna ang dalaga. Ang kapal mo talaga. Yeah, sure. Thanks, babe. Nanlaki ang mga mata ni Mike at agad tumalikod. Tawa ni Allison ang kanyang narinig bago siya tuluyang nakalayo sa kusina. Ilang linggo pa ang nakalipas, ngunit hindi pa rin bumabalik ang tatay ni Allison. Ganoon pa rin ang nangyayari sa buhay nila. Ang kaibahan lang, mas lalong lumala ang pang-aasar ni Allison kay Mike hanggang sa tuluyang mahulog ang loob niya rito. Sinubukan naman niyang pigilan, ngunit hindi talaga. Ngayon lamang siya nakaranas ng ganito, kaya siguro hindi siya makawala. Sino ba namang hindi mahuhulog kapag ganito si Allison sa'yo? What does my boyfriend want for dinner? Tanong ni Allison isang araw. Pinakalma ni Mike ang kanyang sarili bago sumagot. Itigil mo yan. At kahit anong dinner, ma'am. Basta edible. Ang tugon ni Mike, pilit niyang iniiwasan ang bawat pang-aasar ni Allison sa kanya. How about you kiss me for dinner? Allison? Here. I'm here. At parating halakhak niya ang tatapos sa bawat oras na mga asar siya. Ayaw rin ni Mike na umamin dito dahil hindi siya sigurado kung totoo ba o hindi ang pang-aasar niya. Baka lumayo si Allison
At yun ang ayaw niya. Nalintik na. Bulong ni Mike, nakatitig sa dalaga habang nagsusuklay ito ng buhok. Mukhang naramdaman niya ang tingin ni Mike, kaya lumingon din siya at ngumiti. Ayun na naman ang nagbabadyang pang-aasar nito. Yeah? Do you find me pretty? Nakangising tanong nito. Napalunok si Mike nang may maisip siya. Ngayon lang, susubukan niyang bawian ang pang-asar nito. Ano kaya magiging reaksyon niya? Maganda ka naman palagi. Seryosong sagot niya. Nawala ang nangaasar ng ngiti sa mukha ni Allison. Napakurap pa siya sandali bago niya ibato ang suklay kay Mike. Hoy, muntik na ako dun ha. You're the cheesiest man I've ever met. Buliyaw ni Allison na dahilan ng walang tigil na tawa ni Mike. Sa wakas ay nakabawi rin siya. Akala niya ay ganoon palagi ang mangyayari sa araw-araw niyang buhay. Hindi pala. Dumating na ang araw na bumalik ang ama ni Allison at mas maraming tauhan pa ang bitbit niya. Hindi ko gustong sa ganitong bahay titira ang anak ko. Deretsahan niyang sabi nang magkaharap sila ni Mike. Napalunok si Mike. Kaniyang naisip, eto na nga, mawawala na si Allison sa buhay niya. I told you, Dad, hindi ako sasama sa inyo. Pagmamatigas ni Allison. Who told you you're not coming with us? Sasama ka, Allison, dahil isasama ko siya. Tugon niya. Tinutukoy si Mike. Po? Tila lumipad ang utak ni Mike sa narinig. Nahuli ang gulat niya. Saan niyo po kami dadalhin? Nilingon siya ng matandang lalaki at tinitigan ng maigi. Sa bahay ko, kailangan mong patunayang karapat-dapat ka sa anak ko. Kung ano-anong naiisip ni Mike na maaaring mangyari sa kanya. Tutorturin ba siya? Igigisa sa kawali? Kakailanganin ba niyang pabagsakin ang mga tauhan nila? What's this again, Dad? Ano na naman bang gagawin mo? Hindi pinansin si Allison ng kanyang ama. Nakatingin lang ito kay Mike. Hinihintay ang kanyang sagot. Yumuko si Mike. May kapatid po ko. Hindi ko siya pwedeng iwan. Kasama na namin siya. Pagsabi pa lang nun, lumabas si Miko mula sa likod ng isa sa mga tauhan nila. Ngumiti ito. May dala pa siyang chocolate na kanyang kinakain. Hi, Kuya! Sa isang kurap, nakasakay na silang tatlo sa loob ng sasakyan at patungo na ngayon sa kung saan ang tunay na tahanan ni Allison. Pansin ni Mike ang pananahimik ng huli kaya kinalabit niya ito. Nasa likuran sila ng sasakyan kung nasaan din ang ama niya. Okay ka lang? Tanong ni Mike. Komplikado ang mukha ng dalaga nang harapin siya nito. I can help you escape tonight. You really don't have to do this. Ngumiti si Mike at umiling. Hindi na, Allison. Ginusto ko rin to. Umirap si Allison. Shut up. Ayaw mo ngang nilalandi ka. Sabi nito sa mahinang boses. Ngunit hindi yun narinig ni Mike. May sinasabi ka? Wala. Tiningnan sila ng tatay ni Allison mula sa salamin sa loob ng sakyan. Natahimik kaagad si Mike. Tinasio Juarez. Po? Ako si Tinasio Juarez. Ulit nito. Yumuko sandali si Mike at nagpakilala rin. Mike Vandalwood po. Vandalwood? Takang tanong ni Sir Tinasio, ang ama ni Allison. Kaano-ano mo si William Vandalwood? Bahagyang nagulat si Mike nang banggitin ng matandang lalaki ang pangalan ng kanyang ama. Siya po ang tatay ko. Natahimik ito sa sagot ni Mike hanggang sa makarating sila sa bahay. Hindi. Mansyon ni na Allison ay hindi ito nagsasalita. Muntikan pang lumuwa ang mata ni Mike pagbaba nang bumungad sa kanya ang napakalaking mansyon na piniling layasan ni Allison. Angos mo ah. Paano ka nakatakas dito? Bulong ni Mike habang naglalakad sila sa garden patungo sa napakalaking pintuan. Hula niya, singlaki lamang ng banyo nila ang bahay ni Mike. Bahagya siyang nanliit. Pinilit niyang inalis yun at nagpapasalamat dahil hindi na nasundan pa ang muntikang pangmamaliit na Tinasio sa kanya. Gumisi si Allison.
Because I'm the best. Dumiretso sila sa kusina at doon lamang muling nagsalita si Tanasio. Nagkahiwalay na rin sina Allison at Mike at kasama ni Allison ang kapatid niya upang ihatid sa magiging kwarto nito. Marunong ka bang magluto? Tanong ni Tanasio sa kanya habang abala ito sa pagtingin sa hula ni Mike na cooking book na hawak niya. Opo sir. Kinakabahang sagot ni Mike. Marunong naman talaga siya. Depende nga lang sa lulutuin. Iniharap ng matandang lalaki ang librong hawak niya at ipinakita kay Mike ang 3 pahina. Ito ang paboritong ulam ng anak ko. Ang gusto ko, matutuhan mo silang maluto. Tutulungan ka ng head cook naming si Paula. Sumenyas ito sa isang matandang babaeng nakangiti. Kumaway naman si Mike bilang paggalang. Isang gabi Mike, gusto kong ikaw ang maghain ng kakainin bukas. Ako nang bahala sa pag-aaral ng kapatid mo hanggang kolehiyo. Halos tumaas ang kilay ni Mike dahil sa gulat sa narinig. Pero, sir, umiling si Tanasio. Your brother has potential. Nakita ko ang school records niya. Hindi ako magdadalawang isip na pag-aralin siya. Pigil luhang pumikit si Mike at paulit-ulit na nagpasalamat. Tumango lamang si Tanasio at iniwan na siya sa head cook na si Paula. Mabait ang head cook kaya hindi naiilang si Mike habang tinuturuan siya nito ng tamang rekados sa mga lulutuin. Pinuri rin ng matandang babae ang husay ni Mike sa pagluluto ngunit may ilang pagkakamali pa rin siya sa unang subok na lutuin ang paboritong putahe ni Allison dahil hindi yun pamilyar sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagluluto, pumasok sa napakalaking kusina si Allison. Umupo ito sa gilid ni Mike at pinanood siyang maghiwa. You know, you would make a perfect husband. Kahit saan lugar ilagay si Allison, hindi talaga ito tumitigil sa pang-aasar kay Mike. Compliment yan. Thank you. Imbes na patulan, yun na lamang ang sagot ni Mike. Pagtapos maghiwa, binuksan niya ang kalan at hinintay uminit ang kawali. Sinuyod niya ng tingin ng kusina at nakitang wala na roon ang head cook. I figured out bakit tayo dinala ni Dad dito. Muling sabi ni Allison. Nilingon siya ni Mike at tinaasan ng kilay. Nagtatanong. He wants to test you if you're really qualified to marry me. And that's so lame because I think no one is qualified to be your wife. Muntik nang mabitawan ni Mike ang spatulang hawak niya at naging dahilan yun ng tawa ni Allison. Lupit mo talaga mambola. Ang tanging sinabi ni Mike. Mas lalong lumakas ang tawa ni Allison. You see, you can always sabotage whatever he wants you to do. Hindi mo kailangang i-pass lahat ng test niya. I assure you that your brother will remain his scholar. Bakit? Tanong ni Mike. Pansin niyang nakailang pangungumbinsi na si Allison sa kanya na tigilan ng pagsunod sa tatay nito. At kung gagawin ni Mike yun, maaari na siyang hindi magpanggap na boyfriend ni Allison. What? Why? Ayaw mo ba akong maging asawa? Kuryosong tanong ni Mike. Sinisimula ng gisahin ng bawang at sibuyas. Nakailang ulit ka na sa akin. Sabihin mo lang Allison, titigil ako. Natahimik ang dalaga. May kung anong kirot sa puso ni Mike. Kung ganoon, mukhang pang-aasar nga lang lahat ng ginagawa ni Allison sa kanya. Sa halos ilang buwan nilang pagsasama. Hindi naman kita pipilitin kung mas gusto mo nang pakasalan yung anak ng kaibigan ng tatay mo. What? No! Ew! That's so disgusting! Kaagad nitong sabi. Natawa ng bahagya si Mike sa reaksyon nito. You don't understand. Alam ko ang pakiramdam kapag pinipilit mo ang sarili mo sa taong di ka naman like. I like you, Mike, as a person, and I would not complain marrying you. But I also want to consider your feelings. Ayokong matali ka sa akin dahil ang mabait ka, and you want to help me to get out of this ridiculous arranged marriage. Umiling si Mike at hinarap ang niluluto niya. Ginusto ko to. Narinig niya ang sumusukong pagbuntong hininga ni Allison. Whatever ang tugon niya. Hindi na nila pinag-usapan ng topic na yun hanggang sa umabot ang kinabukasan. Maagang gumising si Mike.
Upang lutuin ang putaheng ihahain niya. Napapalakpak pa siya sa kanyang sarili dahil sa maikling panahon, maayos kaagad ang kanyang luto. "Sarap nito, Micah!" Puri ni Paula na maaga ring gumising upang tunungon siya. "Kayo ba naman po nagturo?" Pambobola ni Mike. Maaga nilang inayos ang napakahabang lamesa na hindi nakita ni Mike nang dumating siya dahil sa kusina ang diretsyo niya. Tinuruan siya ni Paula kung saan ang tamang paglalagyan ng kutsara at tinidor at mga plato, pati ang ayos na gusto ni Tinasio at Allison. Tinandaan lahat yun ni Mike. Sunod nilang inihain ang mga putahe at ilang mga tinapay, kasama na rin ang tsaa at ilang pagkaing maaari pang pagpilian. "Bago naman!" Napalingon si Mike nang marinig ang boses ng kapatid. Nilapitan niya ito at bahagyang kinutongan. "Sarap buhay ah." "Once in a lifetime lang to, kuya," sagot ni Miko. Mukhang maganda naman ang pakikitungo sa kanyang kapatid dahil hindi naman ito mukhang takot sa tatay ni Allison. "Ako lang ba talagang natatakot?" Ngiwi ni Mike. Sunod na dumating ay si Allison. Nanliit pa ang mga mata niya na kaagad din kumislap nang makita ang pagkaing nasa lamesa. "Blood, sweat and tears ang inalay ko dyan." Biro ni Mike. Nagyayabang ang tono. "Yak! Bakit may sweat and tears mo?" Umiling lamang si Mike, saka siya tinulungang makaupo. Sunod na lumabas ang ama ni Allison, kaya napatuwid si Mike ng upo. Minata nito ang lamesa bago umupo at yayain si Mike na kumain din. "These are the best," komento ni Allison habang isa-isang tinikman ang mga pagkaing si Mike ang nagluto. Nakatingin lang din si Tinasio at napangiti sa reaksyon ng dalaga. Maya't maya ay tumikim din ito at ang papuri niya ang hinihintay ni Mike bago siya tuluyang makahinga. "Will you accept him as my husband, Dad? He cooks so well." Walang prenong sabi ni Allison. Nabilaukan si Mike dahil sa narinig. Nakita niya ngumiti ang dalaga. "Let's see." Tanging sagot ni Tinasio. Kung akala ni Mike ay paglulutuin lang siya, hindi sumagi sa isip niyang haharapan siya ng mga labahin. "Gusto ko makita kung paano ka maglaba." Ang tanging sinabi ni Tinasio bago siya iwanan ng sandamakmak na labahin. Mabuti na lang at marunong siyang maglaba. Ayun nga lang, hindi siya marunong gumamit ng automatic washing, kaya sinamahan siya ni Allison. "Hindi mo iwawashing yun?" Tanong niya. Tukoy ang ilang pirasong damit na hiniwalay ni Mike mula sa dekolor at puti. "Masela ng tela, kukusutan ko." Paliwanag ni Mike. Nakatingin lang sa kanya si Allison habang nakangiti. Ayun na naman ang hiyang bumabalot sa kanya habang tinitignan si Allison at kitang-kita ang kagandahan nito. Hinintay nilang matapos umikot ang washing para makapagsampay na. "I really don't mind if ikaw ang pakakasalan ko." Wika ni Allison. Napangiti na lang si Mike dahil kahit ganoon, hindi pa rin yun mangyayari. Kahit na gusto niya si Allison, hindi bagay ang estado ng buhay nila. "Tumigil ka na." Tawa ni Mike. "Baka hindi ako makamove on sa'yo kapag nagsabi ka pa niyan." "Hindi mo nga ako gusto." Taas kilay na hamon ni Allison. Tinitigan siya ni Mike at tinaasan din ang kilay. "Hindi mo alam ang nararamdaman ko." "I can feel it." "Hindi porket nararamdaman mo, yun na ang totoo." "Really, Mike? You don't even like the idea of kissing me." Natigilan si Mike. Tumayo si Allison kung saan siya nakaupo at nilapitan si Mike. Nilapit niya ang kanyang mukha hanggang sa isang maliit na karayom na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi. "Push me kung hindi mo ako gusto." Muling hamon ni Allison. Hindi gumalaw si Mike. "Ayaw kitang saktan." "You can push me gently, duh." Bumuntong hininga si Mike, ngunit hindi siya gumalaw. Gusto niyang sabihin sa dalagang gusto na niya ito, ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Ayaw niya ring mag-take advantage. Tatawa sana si Mike ngunit hindi natuloy nang makitang nanunubig ang mata ni Allison. Naiiyak ba siya? Naalarma si Mike at akmang hahawakan si Allison nang lumayo ito sa kanya
at sinamaan siya ng tingin. I hate you! Ang manhid mo! Iniwanan siya nito at tumakbo papalabas ng washing room. Napatulala si Mike at hindi malaman kung uunahin ba ang nilalabhan o ang sundan si Allison. Hindi niya rin mahulaan ang mood nito. Napaka-unpredictable. Tinapos na lamang niya ang gawain, saka dumiretso sa garden upang makalanghap ng sariwang hangin. Uupo pa lang sana siya nang may mag-abot sa kanya ng hose. Magdilig daw kayo, sir. Ilang siyang ngumiti bago kuhain ng hose. Magagabi na rin at gusto niyang makausap si Allison. Ngunit mayroon pa siyang gagawin. Habang nagdidilig, doon niya lang napagmastang mabuti kung gaano kaganda ang garden ng mga wares. Samot-saring bulaklak ang makikita at napangiti siya na makita ang mga yon. Lumipat siya ng pwesto at nawala ang ngiti niya nang makitang nakaupo sa damuhan si Allison. Lumipat siya ng pwesto at nawala ang ngiti niya nang makitang nakaupo sa damuhan si Allison. Lumayo siya ng ilang hakbang upang hindi maistorbo ang dalaga habang patuloy pa rin sa pagdidilig. I hate you so much! Rinig niyang sabi ng dalaga. Humigpit ang hawak niya sa hose. Hindi niya ito nilingon dahil manghihina lamang siya sa umiiyak nitong itsura. Ayaw niyang makitang umiiyak si Allison dahil sa kanya at hindi pa kasiyahan ang nararamdaman niya. I like you, Mike. Manhid ka ba para hindi maramdaman yun? Tuluyan ang tumigil sa pagdidilig ng halaman si Mike. Pinroseso ang mga salitang narinig niya. Alam niyang nanunubig na ang mga mata ni Allison at gustong-gustong punasan iyon ni Mike, ngunit hindi siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Baka nababaitan ka lang sa akin, Allison. Imposible naman yata yan. Hindi siguradong sagot ni Mike. Nanginig ang labi ni Allison dahil sa sinabi niya, kaya't nagsisi kaagad si Mike sa mga salitang nabitawan niya. Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang I like you, Mike? Gusto mo bang Tagalogin ko? Sige. Huminga ng malalim si Allison at tinignan siyang maigi. Gusto kita. Gustong-gusto kita. Gusto kong palagi kitang kasama. Kahit na alam kong binubwisitan kita. Gusto ko pa rin inaasar ka. Ibinaba ni Mike ang hose at tuluyang hinarap si Allison. Marunong ka naman palang mag-straight Tagalog. Umawang ang labi ni Allison. Dumaan ang samot-saring ekspresyon sa kanyang mukha bago niya tuluyang binato si Mike ng tabong hawak niya. I hate you so much! You're not taking this seriously! Tumalikod ang dalaga. Nagulat si Mike nang magsimula itong humikbi at tumakbo papalayo. May hula na siyang may gusto sa kanya ito, ngunit ayaw niyang isipin yun dahil paano kung hindi totoo? Pero ngayon, umamin na si Allison. Napaiyak na pa ito dahil hindi niya sineseryoso ang pag-amin niya. Sandaling lumitaw sa isipan ni Mike ang ama ng dalaga, dahilan upang mabalot siya ng takot. Kung hindi niya seseryosohin si Allison at umaming gusto niya rin ito, baka mapunta pa sa ibang lalaki ito. Isa lang naman ang gusto niya, ang mapunta si Allison sa taong nagmamahal sa kanya lang totoo. At si Mike yun. Kaya niyang gawin yun. Hinabol niya si Allison at kinulong niya sa kanyang mga bisig. Mas lalong lumakas ang hikbi ni Allison dahil doon. Sinubukan pa niyang kumawala ngunit mas hinigpitan ni Mike ang yakap sa kanya. I'm sorry. Gusto rin kita. Bulong ni Mike na mas lalong nagpaiyak kay Allison. Hinarap niya ito at muling niyakap, pinapatahan sa pag-iyak. Do you think I don't know what I feel? That you can dictate me? Na imposible magustuhan kita? Humihikbing tanong ni Allison. Umiling si Mike at hinaplos ang kanyang buhok. Gusto ko lang masigurong hindi ka napipilitan, Allison. Ayokong makasal ka sa taong hindi mo gusto. Paliwanag ni Mike. But I like you so much. Bulong niya. Napapikit si Mike dahil sa nararamdaman niyang emosyon. Pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya. Yung pang-aasar mo sa akin? I was giving you hints na gusto kita. You're so dumb. Natawa si Mike. Oo nga, ang engot niya sa parting yun. Pasensya ka na, hindi lang ako makapaniwala. Inangat ni Allison ng ulo niya, saka tinitigan si Mike. Pinunasan ng huli ang pisngi ni Allison at inayos ang nagulo nitong buhok.
Then please, believe me. Tao rin ako. At ikaw ang gusto ko. Diyosa ka nga. Hirit ni Mike. Hinampas siya ni Allison dahil sa inis. Dahilan para matawa si Mike at muli siyang yakapin ng mahigpit. Kung anong nararamdaman mo ngayon, ganoon din ang nararamdaman ko. Alam bang walang nagtangkang umamin sa akin ng gusto nila ako? Nagtatakang tanong ni Mike. Kahit na nagbebenta siya ng isda, alam niya sa sarili niyang may maibubuga ang hitsura niya. I think it's because you don't take things like this seriously. Tugon ni Allison. Napaisip si Mike. At oo nga, nakatatak kasi sa isipan niyang walang sino man ang gugustuhin makasama siya dahil sa estado ng kanyang buhay. But that's good. I get to have you. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong pwesto. Parang lumulutang ang pakiramdam ni Mike dahil sa nangyari. Totoo nga, hindi nga siya nananaginip. Mike? Pagtawag ni Allison. Please don't think na walang magkakagusto sa'yo dahil sa estado ng buhay mo. I want you to know that you're the kindest person I've ever met. And you're so pure. That's why I caught my feelings for you. You're worth it. Everyone is worth it. And that includes you. Itatapon kita sa pool kapag naisip mo ulit na hindi ka deserving ng magagandang bagay. Seryosong litanya ng dalaga kay Mike. Napangiti siya. Ikaw maganda, kaya deserve kita. Tumawa si Allison at tumango. Yes, I like you even more when you said that, but... Yes, ma'am. Pinutol ni Mike ang sasabihin ni Allison, saka inilapat ang kanyang labi sa kanya. Nagulat si Allison sa kanyang ginawa. Ngunit mas nilaliman lamang ni Mike ang kanyang halik dito, hanggang sa muling tumawa si Allison. Ilang segundo pa ang lumipas bago umayos ang paglalaban ng kanilang mga labi. Walang mapaglagyan ng kasiyahang nararamdaman ni Mike. Nauwi sa tawanan ang ilang minutong paglalapat ng kanilang mga labi. Nakangiti lamang sila sa isa't isa. Hawak pa rin ni Mike si Allison. So you really don't want to kiss me? Pangaasar ni Allison. Sa puntong yon, iba na ang nararamdaman ni Mike sa pangaasar niya. Hula niya ay mapapangiti na siya noon at maaari na niyang patulan. Matagal na. Hindi mo ba nahalata? Taas kilay na tanong ni Mike. Nilakihan siya ng mata ni Allison. You should have told me! Wala nga akong balak na malaman mo. Lalaki na naman yung ulo mo sa yabang. Biro ni Mike, saka hinaplos ang buhok ni Allison. Humalakhak ang huli at hinuli ang kamay ni Mike. Ikaw naman ipagyayabang ko. Don't you want that? Ang sungit mo lang dati ah. Bakit naging corny ka na? Corny pala ah. Sino tong takot umamin dahil akala niya nagbibiro lang ako? Hamon ni Allison. Siningkitan siya ng mata ni Mike. Si Allison Juarez? Magkakagusto sa akin? Why not? Mike Vandalwood? Sino ka para sabihin kung sino at hindi ko pwede magustuhan? Okay. Ngumiti si Mike at huminto na sa kakaasar. Talo na ako. Kuhang-kuha mo ng puso ko. Ew! You're so cheesy! Naglaro sila sandali sa garden hanggang sa parehas silang pumasok sa mansyon na basa. Naabutan sila ng ama ni Allison at doon lang nawala ang matamis na ngiti sa mukha ni Mike. Dad, don't scold him. Pangunguna ni Allison. Inosente siyang nilungon ng ama. Nagtatanong ang mata kung anong ginawa nito. Kakausapin ko lang siya. Go wash at baka magkasakit ka. Ang sabi ng kanyang ama. Mike, tell me everything. Wika ni Allison bago tuluyang naglakad palayo. Stumenyas ang ama niyang sumunod si Mike na kaagad naman niyang ginawa. Alam kong nagpapanggap lang kayo ng anak ko, pero alam ko na rin totoo na yun ngayon. Yumuko si Mike dahil sa nararamdamang bahagyang hiya. Nakita kaya ng ama ni Allison ang ginawa nila? Gusto ko lang na mahalin mo ang anak ko at alagaan. Yun lang Mike, ako na ang bahala sa gastusin ninyo. Sir, ayoko po. Magtatrabaho na lang po ako sa inyo. Gusto kong paghirapan ng mga bagay na makukuha ko. Tugon ni Mike. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Tinasha sa kanya. Alam kong sasabihin mo yan. Napakalayo mo sa tatay mo. Mabuting lang at hindi ka nagmana sa kanya. Nagulat si Mike dahil sa narinig. Kilala niyo po ang tatay ko?
Tumango si Tinasyo. Magkaibigan kami. Hindi nga lang maganda ang paghihiwalay namin ng landas. Ngumiti lamang si Mike at hindi na nagtanong pa dahil mukhang maselan na ang bahaging yun. Natahimik sila sandali bago muling nagsalita si Tinasyo. Gusto ko mag-aral ka, Mike. Sagot ko ng pag-aaral mo. Pero gaya ng hiling mo, paghihirapan mong mga bagay na makukuha mo. Yumuko si Mike upang pigilan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, sir. Kinabukasan, nagtungo sina Mike at Allison sa dating bahay ni Mike upang makapagpaalam ng maayos sa kanilang mga kakilala at kunin ang importanteng mga gamit. Sa kalagitnaan ng pag-ayos, hinila ni Allison si Mike upang muling mahalikan. Si Mike na mismo ang kumawala sa halik at baka kung saan pa mapunta iyon. I wanted the kiss for so long, inside this house. Bulong ni Allison. Tumimbok ng mabilis ang puso ni Mike dahil sa kilig, kaba, kasiyahan at pagiging kontento. Nagawa mo na ngayon. Muling hinalikan ni Mike si Allison. Hinabol ng dalaga ang kanyang labi nang kaagad niya ring tapusin ang halik. Kung noon, tawa ni Allison ang tumatapos sa pag-aasara nila. Ngayon naman ay halakak ni Mike. Mahal kita, Allison. Sabi niya rito. Natahimik si Allison, saka ngumiti. I'm loving you more. At muli silang nahulog sa pakiramdam ng kanilang labi sa isa't isa. Sa labas ng bahay, kung nasaan sila ngayon, ay ang pagtatagpong hindi inaasahan ni Mike. Nababago ng tuluyan sa buhay niya na hindi niya inakalang matinding kasiyahan pala ang dala. Wakas.